Talaga nga namang nakuha pa nitong gayahin kung paanong pagkakabigkas niya nang sinabi niyang iyon. Di agad siya nakasagot na seryosong pinagmasdan lang si Alona habang mayat-maya ang panguya. "You're the one who's responsible for canceling Kina and Lance's wedding engagement, aren't you?" Muling tanong nito sa kanya habang nakataas ang isang kilay. Napasimangot si Zeus. Ano naman ngayon kung pinakansela niya ang kasal ni Kina? Kahit man sabihin niya rito ang totoong rason, mas paniniwalaan pa rin ito ang dahilan na may gusto siya kay Kina kaya niya yun ginawa. Talaga? Kinansela ang kanilang kasal? Kailan pa? At bakit daw? Pakunwaring nagulat si Zeus sa ibinalita ni Alona. Wala akong kinalaman doon. Wala sa ugali kong sumira sa relasyon ng iba. Sambit pa nito pagkatapos ay muling sumubo. Mariing pinagmasdan lang ni Alona ang mukha ni Zeus at inalam kung nagsisinungaling lamang ba ito. Pero dahil sa napakakaswal ng itsura ni Zeus habang kumakain, pinagkibit-balikat na lang niya ni Alona. "Narinig mo ba ang balita tungkol sa bagong lipat na estudyante rito? His name is Darwin Quinton from Quinton family, the wealthiest family here in Quezon." "O anong meron sa kanya?" Tila hindi interesadong tanong pa ni Zeus. Una sa lahat, narinig niya ang tungkol sa balitang yon at ang tanging interesado lamang siyang malaman kung bakit ito ng isipan na lumapit dito. Teka, saglit na natigilan si Zeus dahil binitawan pa ang hawak niyang kutsara at pagkatapos seryosong nilingon si Alona. Hindi kaya't yon ang balitang dala ng babaeng ito? So sa nakikita niya ay mukhang interesado kang malaman kung anong rason bakit siya lumapat dito. Nakangising sambit ni Alona. "Sinabi ko na sa'yo magugustuhan mong marinig ang tungkol sa balitang yon. Kaya gusto ko tong sabihin sa'yo ng personal." Dagdag pa nito, narinig to nga na mahinang pagtawa. Iyon ay para makita rin ni Alona magiging reaksyon sa mukha ni Zeus sa kung anumang sasabihin niya. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Zeus. Ito pala ang tinutukoy ni Alona na ibinabalita nito kanina dahil tawagan siya nito at hindi ang tungkol sa nakanselang kasal ni Kina. Ibig bang sabihin ito rin ang dahilan kung bakit tumasaya ngayon? The reason why he transferred in this school is dahil nalaman niyang tungkol sa nakanselang kasal ni Lance at Kina, and guess what? Plano niyang ligawan si Kina. Natigilan si Zeus dahil sa narinig. Alam na ba ng mga nasa upper class ang tungkol kay Kina? "I told you you're going to love it. Hindi ba't masaya na may kakompetensya ka na ngayon? Mas exciting ang panliligaw kung may karibal ka, hindi ba?" Magkasalubong ang kilay, tiningnan ni Zeus si Alona. Di niya pa rin maunawaan kung alin ang kinasasaya nito sa bagay na yon. Nakaka-excite lang na makita makipagkompetensya sa pag-ibig ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa buong bansa. "I'm sure, hindi lang si Darwin na makakakompetensya mo." Ubod ang ngiting sambit ni Alona habang puno ng pagkagalak ang mukha. "Bukas o makalawa baka dito na magsipag-aral ng mga makapangyarihang young masters. Di lang sa syudad ng Quezon kung hindi maging taga-ibang syudad. Makita lang kagandahan ni Kina." Dugtong pa nito sa mapang-asar na tono. Sinamaan lang to ni Zeus ng tingin. Nawala na rin ang kanyang ganang kumain dahil sa balitang yon. Parehas na nagtungo si Zeus at Alona sa kani-kanilang mga klase. Dahil sa business management ng kurso ni Zeus sa Laberania, natural na yun din ang pinagpatuloy niyang kurso dito sa La Fernandia. Pero sa totoo lang, hindi naman yun talaga kailangan pang aralin ni Zeus. Pagkapasok ni Zeus sa kanyang classroom, sa kanya agad nabaling ang atensyon ng ibang estudyante. "Is he the new guy Professor Alvarez is talking about?" Tanong ng isang babaeng estudyante. "Baka nga. He's kinda hot, but look at his clothes. Cheap as fuck." Sagat naman ng isa ring babaeng estudyante na sinabayan pa na mahinang pagtawa. Anak to ng isang kilala at isa ring makapangyarihang pamilya sa Quezon. Saksaktong detalye ng pagkakakilanlan nito isa ito sa anak ng pamilya Aragon, ang pang-apat ngayon sa pinakamayamang pamilya sa syudad. I wonder kung tatagal ba ang isang to o baka maglaho na lang ding parang bula, katulad ng nauna nating muchacho? Nakaismid na sambit ng babaeng kasama ng mga to. Nobya ito ni Andre. "Ako nga pala si Sasha." Pagpapakilala nito pagkatapos inalok ng pakikipagkamay si Zeus. Saglit na pinagmasdan muna ni Zeus ang kamay nito bago yun tanggapin. Pero bago pa man iyon mahawakan, mabilis na nitong binawi yun. "Just kidding. A loser like you doesn't deserve to touch my beautiful hand." Natatawang sambit nito. Nagsitawanan din naman ng mga kasama nito. "Anong pangalan mo?" Magkasalubong ang kilay na tanong ng lalaking may bowl cut na buhok kay Zeus. Isaac ang pangalan nito, miyembro ng Undying Society, Zeus. Tipid na tugon ni Zeus habang may pilit ng ngiti.
Simula sa araw na to, kami na magiging boss mo. Ano bang iutos namin sa'yo susundin mo, maliwanag ba? Sambit ni Andre kay Zeus. Marahan lang tinagon niya yon ng pagtango. Maswerte ka na dahil sa ikaw ang napili naming tagasilbi namin. Naglipa na ang bully sa paaralang to. Kami ang magiging protection mo sakaling subukan kanilang apihin. Sabat naman ni Isaac. Minumestra nito ang malalaki niyang bisig upang intimidahin si Zeus. Kapalit noon, katulad ng sinabi ni Andre, susundin mo ang lahat ng ipapagawa namin sa'yo. Palihim lang na napailing-iling si Jonas dahil sa sinabi ni Isaac. Para sa kanya, mukha lang tupa si Isaac na nakikipag-usap sa lobong nagbabalat kayo na kauri nito. Kung tutuusin, kayang-kaya ni Zeus na protektahan ang sarili nito kahit magtulong-tulong pang lahat ng mga bullies sa paaralang ito. Ilang saglit, pinagmasdan ni Zeus si Isaac. Di masama ang kondisyon nito kahit hindi niya masyadong maunawaan bakit nila ginagawa ang bagay na yun sa kanya na bagong lipat lang. Pwede naman na iba na lang gawin nilang utusan. Bakit kailangan siya pa? Dahil ba yon sa mukha siyang mahirap? Di tulad ng ibang estudyante rito na mukhang puro nagmula sa mayayamang pamilya? Pero mas okay sigurong ganito kaysa salungatin niya ang mga to na baka maging dulot lamang ng malaking gulo. Basta wag lang siyang persay ng mga tong gumawa ng bagay na di niya magugustuhan. Dahil hindi rin magugustuhan ng mga to ang kaya niyang gawin sa kanila. Sige, nauunawaan ko. Tanging tugon niya lang kay Isaac na sinabayan ng pilit na pagngiti. You're weird. Ang bilis mong pumayag sa gusto namin na wala man lang kahit anong pag-aalinlangan. Nakasimangot na sambit ni Sasha habang nagtatakang tiningnan si Zeus. Mukha atang may diferensya sa pag-iisip ang isang to. Dagdag pa nito. Naninibago si Sasha dahil sa inaasta ni Zeus. Wala pang estudyanteng umakto na katulad nito na para bang ayos lang na maging sunod-sunuran sa kanila. Bukod pa rito ay bagong lipat lang si Zeus, ni hindi man lang ito nakitang nabigla sa gusto nilang ipagawa dito. O baka isa rin tong utosan sa pinanggalingan nitong paaralan. Sanay na siguro siya na inuutusan. Naka-ismed na sambit naman ni Andre. Sa palagay mo kaya, kayang mapasunod na Sir Lito si Darwin o sisa ni Zeus? Napansin niya ang pagiging kampante sa mukha ni Novelito. Nagtataka siya kung bakit. Huwag kang mag-alala, hindi lang basta academic advisor natin si Prof. Lito. Isa rin siyang mahusay na karate instructor. Saglit na humintuto sa pagsasalita. Sa kabila ng tinamong pinsala mula kay Darwin, nakuha pa nitong matawa. Kahit mismo si Isaac o si Andre walang magawa laban sa kanya. Wala ni isa man sa BS-BM class ang may kakayahan na dominahin si Prof. Lito. Napakunot ang noo ni Zeus. Kaya naman pala gano'n na lang katapang si Novelito na pagsabihan si Darwin sa kabila ng estado nito sa buhay at pagiging arogante. Pero kahit man karate instructor si Novelito, hindi pa rin yun sapat na dahilan para magkaroon ng lakas ng loob para pangalanan si Darwin. Maaaring prinsipyo lang talagang dahilan nito o may pinanghahawakan ding alas laban sa mga makapangyarihang pamilya. Sino si Isaac? Siya ba yung leader ni Andre? Takang tanong ulit ni Zeus. Parang gano'n na nga. Miyembro siya ng Undying Society, isang gang dito sa Quezon. Maraming estudyanteng takot sa kanya at kung hindi mo pa kilala si Andre, isa siya sa anak ng pamilya Aragon, ika-4 na ranggo na ngayon sa upper class. Tugon ito pagkatapos may pag-aalangang tiningnan si Zeus. Kaya sana ayokong sumama ka sa kanila dahil gagawin ka lang din nilang alipin, lalo pat nakikita nilang wala kang estado sa buhay. Walang reaksyon, napatingin lang sila sa nilalakaran nila si Zeus. Di niya lubusang maunawaan kung bakit nila naiisip ang bagay na yon. Ang mga ape ng kapwa dahil lang may estado sila sa buhay. Kinasisiya ba nila ang gawain nilang yon? Mabutit hindi kanila ginawang utusan. Muling usisa ni Zeus. Nakita niya kung paano tingnan ng buong klase si Gerald at narinig din kung paano nila itong maliitin. Kahit ngayon sa kanilang nilalakarang pasilyo, todo iwas sa kanila ang mga estudyanteng nakakasalubong na parang ang duming-duming tao sila. Imbes malungkot, natawa pa si Gerald sa naging tanong ni Zeus. Sa tingin mo kaya, bakit? Tanong nito. Iniharap pa ang kanyang katawan kay Zeus at sinundan ng pagtaas-baba ng balikat. Naunawaan agad niya ang ibig sabihin ni Gerald dahil yon sa matabang pangangatawan nito. Dahil ba mabagal ka? Tumango-tango si Gerald. Sino bang gugustuhin na maging utusan ng katulad ko? Napabuntong hininga si Zeus. Nakikita sa katauhan ni Gerald na kahit gaano to apihin ng kapwa estudyante, bale wala lang yon, na para bang sanay na siyang inaapi. Naalala ni Zeus ang sarili kay Gerald nung nasa Labiranya pa siya. Di niya ininda ang mga pangmamaliit sa kanya na ibang estudyante sa kagustuhan matapos niya ang 3 taong poverty training. Marahil ganon din si Gerald.
Sa kagustuhan makapagtapos ng pag-aaral, wala itong pakialam sa pangmamaltrato ng mga estudyante rito. Muli itong tiningnan ni Zeus nang meron siyang maalala. Anong nangyari dun sa dati nilang utusan? Narinig kong sinabi ni Sasha na naglaho na lang daw yon na parang bula. Napatingin sa itaas si Gerald na parang may inaalala. Noong mahigit 3 buwang nakalipas pa yon, katulad mo, isa lang din siyang bagong lipat dito noon nang pagkainteresan siya ng grupo ni na Isaac. Wala pang 1 linggong nakalilipas, bigla na lang siyang di pumasok. Sa tingin namin dahil yun sa labis na pang-api sa kanya ni na Andre. Muli, nakaramdam ng pagkamuhi si Zeus dahil sa nalaman. Talaga bang ganun sila kasakim? Kahit 1 o 2 beses ko lang na nakita ang itsura ng lalaking yon, tandang-tanda ko pang itsura niya. Muling pagpapatuloy ni Gerald pero saglit tong tumigil upang tingnan ang mata ni Zeus. Kanina na nakita kitang galit, parang katulad din sa iyo ang mata ng lalaking yon, kasing lamig ng yelo kung makatingin. Napataas ang kilay ni Zeus dahil sa idinagdag na kwento ni Gerald. Oh, sa anong dahilan naman nagalit ng lalaking yon? Dahil ba sa sapilitang pag-utos sa kanya ni na Andre? Umiling-iling sa Gerald? Isang araw noon, habang papauwi ako, nakita ko ang isang babaeng estudyante na pinagtutulungan ng 2 babae ring estudyante. Naalala ni Zeus ang 2 babaeng nang iinsulto sa kanya nung napunta siya sa Laurentian Restaurant. Marahil sila ang tinutukoy nito. Ang tanging naglakas lang ng loob na lapitan sila ay ang lalaking yon. Naalala ko pa kung gaano siya kagalit noong mga oras na yon, sa kabila ng walang ka-ekspresyong mukha nito. Dagdag na pagkukwento pa ni Gerald. Sa pagkakatanda ko parang Zeo ang pangalan niya. Napahinto sa paglalakad si Zeus habang malikot ang mga mata, napatingin lang kay Gerald. Zeo? Maaring ibang taong tinutukoy ni Gerald pero bukod sa pangalan, ang Zeo ang kilala niya ang may ganong personalidad. Sigurado siyang ang tinutukoy ni Gerald ay ang Zeo na miyembro ng BPG, iisa. Di niya talaga maunawaan ang intensyon ni Zeo kung bakit ito ay tinatago ang kakayahan nito. Maaari nga bang kahalintulad niya rin to na young master din, na ubod na yamang pamilya at nandito lang para sa poverty training? Pero bakit napaka-weird ng mga aktibidad nito? Una, lumipat to dito sa La Fernanda 3 buwan ang nakakaraan, na kung iisipin patapos pa lang ang unang semestre ng pasukan nun. Makalipas ng ilang araw, bigla daw tong hindi pumasok. Marahil yun mismo ang buwan na sumali si Zeo sa BPG. Ano ang pinaplano ni Zeo? Ano ba talagang lihim na pagkatao nito? Sa kanyang malalim na pag-iisip, di na malayo ni Zeus na narating na pala nila ang klinik. Naupo muna si Zeus sa may waiting area at kinuha nag-iisang dyaryo na nakapatong sa may mini table para libangin ang sarili sa pagbabasa. Napataas agad ang isa niyang kilay nang bumungat sa kanya ang unang pahina nito. Ang mas pinagtataka niya kung anong tunay nilang motibo sa ginawa nilang to, bukod sa tila pagbabanta sa kanya. Di niya mabasa ang kilos ng gustong kumalaban sa kanyang pamilya. Doon siya mas nag-aalala. Ilang minuto lang ang lumipas, isang grupo ng estudyante ang pumasok din sa klinik. 2 babae at 2 lalaki. Agad nakilala ni Zeus kung sino ang mga to, lalo na ang babaeng blonde ang buhok. Grupo yon ni na Tiffany. Napataas ang kilay niya na makitang bendahin nito sa noo. Nurse! Agad na sigaw na isang lalaking kasama nitong nakasuot ng itim na leather jacket. Isa to sa kasamahan ni na Tiffany noon sa Laurentian. Pasensya na kayo, wala ngayon ang nurse namin dito. Kung ano man ang kailangan nyo, ako muna mag-a-assist sa inyo. Marahang wika ng babaeng staff. Kasalukuyan pa nitong ginagamot ang sugat ni Gerald at bahagya lang na nag-angat ng tingin sa mga ito. Saglit na nahinto sa ginagawa ang staff, tsaka nag-aalanganing tiningnan ang mga ito. Nasa kalagitnaan siya ng dilema. Kaka-apply niya ng likidong gamot sa sugat ni Gerald. Kailangan niya agad tahiin at bendahan yon upang hindi yon matuyo. Di niya po pwedeng ulitin ang parehong proseso kapag natuyo na to dahil namamaga ang sugat ni Gerald. Sa malalang kaso baka masunog pa to pag nasobrahan ng apply ng likidong kanyang ginamit. Pasensya na kayo, saglit lang to. Bigyan niyo na lang ako ng 10 minuto. Pakiusap ng staff. Samantala, magkasalubong ang kilay na nakatingin sa mga ito si Zeus. Naiintindihan niya kung bakit nag-aalanganin ng staff na ito ang panggagamot nito kay Gerald. Tumayo siya upang kumprontahin ang mga to. Hindi niya ba narinig ang sinabi ng staff? Magiging komplikadong sugat ni Gerald kapag hindi agad to na isara. Seryosong patanong na wika ni Zeus sa mga ito. Sabay-sabay na napalingon ang mga ito sa kanya. Hindi ba't ito yung lalaking pulube sa Laurentian Restaurant? Anong ginagawa nito dito?
Nakakunot na ang tanong ni Tiffany sa kanyang isip nang makilala si Zeus. May pag-aaralang mabilis lumapit sa Gerald kay Zeus upang balaan siya. Sila yung dalawang babaeng kinukwento ko sa iyo kanina, bulong nito. Mag-ingat ka sa mga sasabihin mo sa kanila. Di tumugon si Zeus, kilala niya ang mga to. Lalong sariwang-sariwa pa sa isip niya kung paano siyang ininsulto ng mga ito sa Laurentia. Sila itong dapat na mag-ingat sa anumang sasabihin nila sa kanya. Teka, para namumukhaan kita. Sambit ng lalaki nakasuot ng leather jacket habang naniningkit ang mga matang nakatingin kay Zeus. Pagkatapos ay napahawak pa sa baba. Siya yung mayabang na pulubing naghahamon kay kuya nang pumunta tayo sa Laurentia restaurant nung nakaraang linggo. I wonder ano nangyari sa kanya matapos yung lokohin si Manager Joey tungkol sa kanyang identity. Nakaismed na sambit ni Cassandra. Of course, ano pa nga bang mangyayari sa mga magnanakaw? Eh di nakukulong, hindi ba? Naman ni Tiffany habang nakapamewang. Binigyan nito si Zeus ng nandidiring tingin. Malamang na naawa lang sa kanya si Manager Joey kaya hindi na pinakulong pa. Dagdag pa nito. Di nagbagong ekspresyon sa mukha ni Zeus habang pinagmamasdan lamang si Tiffany. Di siya makapaniwalang kapatid to ni Lance dahil sa magkasalungat ng ugali ng mga to sa isa't isa. Kung sa bagay may pinagmanahan naman to. Oh, I remember. Kaya naman pala hindi ko maalala kung saan ko siya nakita dahil siya pala yung basurang yon. Natatawang sambit ng lalaking nakasuot ng leather jacket. You are being ridiculous, Ryan. Sambit na matangkad na lalaki habang tumatawa. Mahirap talagang maalala mga taong nakakasalamuhan natin sa nakaraan, lalo kung mababang uri lang gaya ng isang yan. Dagdag pang pang-iinsulto nito kay Zeus. Nagtawanan ng mga to, maging si Zeus natawa rin sa kanyang kalooban.